5:10 na, 1 Western Visayas na. 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Huwebes, mag-asawa na sapuan nga wala na sang kabuhi sa ila ginatalauma nga duta. Mag-asawa nga mangunguma patay sa makuryente matapos matandog ang kudal nga ginangot sa live wire sa pribadong nga lote sa Haniway, Iloilo. Dugang nga traffic enforcers iga-deploy sang Iloilo City TTMO para sa igapatigayon nga retrofitting sang Infante kag Halandoni flyover. Pagpaiway sang graduation ceremony sa mga brutuan sa La Carlota City, ginakonsiderar bangon sa epekto sang paglupok sang Mount Canlaon. Exclusive, duwa ka salakyan, nagbungguan na isa lambuyaw oton. Campaign posters malapit sa intersection, ginatudlo isa sa mga rason sa aksidente. Kag pinasahi nga idik nga may isa lang kamata, ginbunag sa Igbaras, Iloilo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, mag-asawa nga mangunguma na sapuan patay matapos makuryente sa natandog ang kudal nga nakakonekta sa live wire. Pamilya nagasinggitan sang hustisya. Si John Sala nakatutok. Ako lang git na hinapahay mo. Nga matagaan ang hustisya ang mama o ang papa. Nagasinggitan sang hustisya ang agot nga bata sang mag-asawa nga unisisimo kag Larry Croniko nga napatay matapos matandog ang alambre nga kudal nga nagaangot sa live wire sa barangay Hibolo, Haniway, Iloilo. Suno kay Erika, mga alas 6 Martes ang aga sa nagpadulong ang iyang ginikanan sa ila talapnan ug magpanghagbas ang hilamon sang aksidente nga natandog sang Iloy sini ang kudal. Gintinguan pa sang amay sini nga masalbar ang Iloy nga si Larika, apang pati ang padre de pamilya na kuryente man. Gabi na sa nasapuan patay ang mga biktima. May ginpahamtang man nga pahibalo ang tag-iya sang manukan nga may live wire sa lugar, apang may isa ka metrong antad sang kudal sa nasambit ka pahibalo. Ma-expect pala ang si mama nga may live wire tuyata na ang may high voltage sa kudal. Nasasagwa din ang handa nga live wire. Kamagit ka illegal day sir. Suno sa kapulisan iping sang manukan ang talamnan sang mag-asawa. Nagpahamtang sang kudal nga may live wire ang tag-iya sang manukan nga ginkilala kay Giovanni Adelantar bilang proteksyon kuno sa mga kawatan. Take care ka kung adlaw gina bukas na nilang kuryente kay panggabi lang ginang live wire. Ang problema kay na adlaw na ang caretaker sang switch sang ilang live wire. Da mo nakita nga tag-iya ka farm may lapsis man. Suno sa punong barangay sang barangay Hibolo, wala sang permit o kung wala man lang kuno nagpahibalo ang tag-iya sang manukan nga nagpahamtang gali sila sang live wire sa kudal. Why kami kabay sila gas? Why ka nag-imi kabalong ng kapitan nila to? Why sila may kamahangin takawan sila? Why lang report? Suno sa isa ka abogado, kung lantawon ang mga sirkumstansya may salabto ng tag-iya nga nagpahamtang sang live wire. Ang matukpan niya na kaso reckless imprudence resulting in homicide. Without prejudice man kung may kita na may violation na most likely sa regulation pertaining sa electrical code naton bala. Kaya dapat na mga magpangtakot-takot gina sa kuryente may mga permiso kan na kinahanglan. Ginaimbestigaran man sa Iloilo Electric Cooperative 2 ang insidente. Suno sa ila area engineer, delikado ang pagpahamtang sang live wire sa mga lugar. Ang ga-install sang live wire dapat electrical practitioner, electrical engineer, kay tungod ang pag-install sa ngaton sa mga perimeter lines with live is naka-indicate na sa Philippine Electrical Code. Suno sa pamilya Croniko, wala sila mag-aregluhan na isang kampo ni Adelantar, baliskad sa mga paayag sang pila ka mga individual. Nga amura na tabo sa mana naman, nga mag-areglo lang kami kananda. Gintinguan sa news team na makuha ang bahin sa tag-iya sang manukan na pangwalagin panugutan ng news team na makasulod. Ginahulat pa sang Haniway Police kung magapasaka sang kaso ang pamilya sa mga biktima. Nagpanawagan naman ang pamilya sang bulig sa pagpalubong sa napatay nga mag-asawa. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala. 1 Western Visayas.
Mga kapuso, dugang traffic enforcers iga-deploy sang Iloilo City TTMO para sa igapatigayon nga retrofitting sang Infante kag Halandoni flyovers nga pagasuguran pagkatapos ng Semana Santa. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Inday City proper. Kim? Jerd, pagabantayan sang Iloilo City TTMO ang dalagan sang trapiko sa tiyon niya magsugod na ang retrofitting activities sa duwa ka flyovers. Magadugang sang traffic enforcers ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa Infante kag Halandoni flyovers. Inimay kang tanan sa retrofitting nga pagahimuon sang DPWH-6 sa duwa ka flyovers nga pagasuguran pagkatapos sang Semana Santa. Wala sang temporary road closure nga gin-request ng DPWH-6 sa unang phase sang retrofitting. Wala man sang work schedule nga matabo sa tiyon sang rush hour sa kunhalin las 6, tubtob las 8 sang aga, kag alas 4:30 sang hapon, tubtob las 8 sang gabi. Pahayag sang Iloilo City TTMO, dapat kompleto ng warning signs kag equipment antes makasugod obra ang DPWH. Dugangan naton ini because kinanglan gid nga may makita nga traffic enforcer sa lugar, no. So kung naka-assign kita dira duwa, maybe dugangan naton duwa. Suno sa DPWH-6, ipatuman ang retrofitting sa duwa ka flyover bangod daan na kag hindi nga tungod may depektibo nga nakita diri. Pila sa pagahimo niya retrofitting activities among asphalt overlay, paghugot sa mga vault, pagpinta kag pag-restore sang girders. Nato nga flyover kinahanglan na naton sa i-retrofit because dugay na siya mo pila na siya katuig nga wala naton ma-repair. Kinapahingawaan na naton nga ma-improve ang structural stability sa aton nga mga bridges. 80 million pesos ang pondo nga gamiton sa isa sa mga flyover. Suno sa ahensya, kag magalawig ang retrofitting sang 3 ka bulan. Jerd, sa tiyon niya mag-request sang road closure ang DPWH-6 hingiyon sang Iloilo City TTMO nga petigayon no nahimuon lang ang retrofitting activity sa gabi agod hindi mangin perwisyo sa mga motorista. Jerd? Tanda mo, Gid, nga salamat sa detalye. Kapuso Kim Salinas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamugin nga salamat sa Negros Occidental, mga manunudlo. Nabudlayan sa pagpanilo matapos nagtupa ang asphalt sa pila ka mga eskwelahan. Graduation pati recognition sa La Carlota City ginakonsiderar nga ipaiway na lang bango sa epekto sang paglupok sang Mount Canlaon. Nakatutok Aileen Pedreso. Wala na sang mayor nga aktibidad ang Mount Canlaon humalin sang naglupok ini sang Abril 8 base sa pinakauli nga monitoring sang PHIVOLCS. Gani nagrekomendar na ang La Carlota City LGU nga i-lift ang suspension sang face-to-face classes sa tanan nga level sa syudad subong adlaw April 10. Apang sa San Miguel Elementary School 1, ginuna anay ang pagpaninlo sang pila ka hulog tasihan nga ginsulod sang ashfall. Grabe, gin ma'am kay sa abodaan ma'am ang mga bata blaw na una. Gabalik kay gatapok tungod sa mga dahon pag itbla mamaw. Sa Martes, April 15 na natala na ang graduation kag recognition sa eskwelahan. Apang bangod sa paglupok sang Canlaon, naapektuhan man ang preparasyon sa mga manunudlo kag estudyante. Gani ginakonsiderar subong ang posibilidad sang pagpaiway anay sang nasambit nga aktibidad. Kadamo gaya sang ulubrao namon niya. Walang tawab lang mga ang stage namon, ang mga footwalks. Plano nila nga himuon nga simple kag malipot ang programa. Iga-require man ang mga estudyante nga magsuksok sang face mask sa seremonya bilang proteksyon sa baho sang asupre. Nagpagwas ang advisory ang Department of Tourism sa suspensyon sa mga tourism activities sa palibot sa Mount Canlaon kasubong sang trekking kag pagbisita sa pila ka tourist sites sa La Carlota City, La Casillana kag iban pang bahin sa probinsya nga apektado. Ginabisuhan man ang mga turista nga ipaiway ang pagbiyahe ukon pagbisita sa nasambit nga mga lugar. Samtang masobra 1,000 ka pamilya nga naapektuhan sa paglupok sa bulkan sa Barangay San Miguel ang nakabaton sa relief goods kag face masks halin sa GMA Kapuso Foundation kaupod ang 62nd Infantry Battalion. Madamo gid nga salamat sa GMA kag sa GMA Kapuso Foundation. Upod ang inyong Philippine Army, dako ang tabang para maipaabot naton sa aton nga mga kasimanwa ang naapektuhan sini nga paglupok sang Mount Canlaon. Pugin nga pasalamat namon nga tagaan kami sang food pack. Dako ning bagay para sa amon. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas.
Pavia Municipal Police Station may bago naman nga hepe sumugod subong adlaw. IPPO gindepensahan ng record ni Major Harold Rendora sang ini ang hepe pa sa Pavia. Si Julius Bilacaol nakatuto. Wala pa isa ka semana, 3 na ka mga hepe ang nagrigodon sa Pavia Municipal Police Station. Biyernes ang ginanunsyo nga pagabuslan ni Major Dadje de Lima ang anay hepe nga si Major Harold Rendora. Martes naman, sanggin palayag nga magabiya si de Lima kag pagabuslan ni Major Jose Nemias Pamplona. Subong adlaw nang epektibo ang pagasumer ni Pamplona sa pwesto. Kinanglan nato nga si Police Major Dadje de Lima could focus no sa aton nga anti-drug campaign. So we need nga mag-install sang isa ka OIC nga magatutok anayin. Para matigayon ang reassignment, nagkuha pa sang clearance sa Komisyon ng Eleksyon sang IPPO bangod election period na. Ginapananaw sang IPPO nga magadugay ang administrative investigation kay Major Rendora. Kag posible pagkatapos pa sang eleksyon antes ini matakpan. Si Rendora ang ginrelieve matapos natiruhan ang driver ni LTO Regional Director Attorney Gaudioso Dospan sa Barangay Ongcados, Pavia. Ginausisa kung may kapaltahan ini sa pag-akto sa pila ka mga report nga nagresulta sa madinuguon nga insidente. Apang magluwas ini, ginpanindugan sang IPPO nga wala na sang iban pang rason sa likod sang among atikang. Pila kadalag ko nga krimen ang nagluntad sa Pavia sang tiyon ni Rendora. Lakip sa mga ini ang pagpatay kay Pastor Douglas Hover sa Barangay Anilaw sang Enero. Nga pisar may reklamo na nga ginpasaka sa Piskalya. Nagapabili naman nga at large ang 3 ka mga suspect nga mga Indian National. Ang isa mong pagpang-hold up sa isa ka fuel tanker sa Barangay Pandak sang Pebrero nga tubtob subong. Wala pa sang reklamo nga napasaka. Ang sa fuel tanker, ang the latest is inog-file na ini. So may mga bagay lang nga gina-fix. Sanggin padulungan sang news team ang Pavia MPS. Wala pa makareport sa Major Pamplona. Apang kadungan sa pagpungko sini bilang hepe sang kapulisan sa Banwa. Ginalauman sang IPPO nga mapatuman sini sang maayo ang iya mga responsibilidad. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Sa iban pang balita, campaign posters nga napahamtang malapit sa intersection sa Barangay Lambuyaw, Oton, Iloilo, ginatudlo isa sa mga rason sa pagbungguanay sa 2 kasalakyan sa Damlaglang. Comelec nagpapanumdum sa mga political aspirant nga mangin responsable sa ila campaign posters. Si John Sala nakatutok, eksklusibo. Wasak ang unan nga bahin sa 2 ka mga salakyan ini matapos magbungguanay sa intersection sa Barangay Lambuyaw, Oton, Iloilo sa Abril 6. Lunsay nakaagom sang minor nga makapilasan ang 2 ka mga driver sa mga salakyan. Ginaligar nga wala matalupangdan sang isa ka mga driver nga may nagapadulong man nga isa ka salakyan sa piyakadalan. Isa sa mga rason sa mga driver sa mga salakyan kung nga nagbungguanay sila among sa vlog nga natuga sang ini nga mga campaign posters nga napahamtang sa may intersection. Rason kung nga wala kuno nila nakitaan ang isa kag isa. Suno sa Oton Municipal Police Station, madamo na nga mga aksidente ang nagaluntad sa lugar antes pa man ginbutang diri ang posters. Apang aminado ang kapulisan nga makabig sa vlog man para sa mga motorista ang among campaign posters. Especially bago kada sa lugar, pag hindi ka kabalo nga sa unhana dagali may crossing, posible kay syempre nakatabon sang kalsada to sa piyak. Suno sa Comelec Oton, nahamtang sa private property ang campaign posters gani hindi ini makabig nga election offense. Apang bangod sa peligro na posible matugas ini, hingyon sang Comelec ang mga kandidato nga halino ng ila posters. May allegation na nga because of that incident nga gimbutang malapit sa intersection may natabo nga aksidente. So we're going to do that. Pangabayon sila nga kung pwede i-clear nila ang tanan nga medyo mahambal ato intersection, no? Dito sa far sa area sa motor. Magluwas sa paghalin sa campaign poster suno sa kapulisan, ara sa gihapon sa mga motorista ang responsibilidad nga maghalong ilabi na kung padulong sa mga intersection. Kung may makita balang rumble strips, dapat ma-alarm na sila nga siguro sa unhana da may mga crossing or accident prone. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1. Western Visayas. Bantayan, pinasahi nga idik nga may isa lang kamata, ginbunag sa Igbaras, Iloilo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Pabuso pagpahamtang sa traffic light sa bahin sang Barangay Dos Bacol City ginareklamo sa mga residente nga hindi mapuslan, bangod, hindi makitaan sa dalan. Yaring balita nga itong gintutukan.
Dismayado ang ini nga mga residente sa sining nga traffic light kay pahamtang sa Dalan BS Aquino, San Juan sa Barangay 2, Bacolod City. Ini bangod nga ginpatukod ini sa sulod sa isa ka payment center kag Galuson nga makitaan sa dalan. Gani hindi mapuslan. Liwaton, balhinon. Kalaw ay manamang paubra kada sang balay mo na nga may amo na da. Pananglitan mapataas sa daya. Sa gabal na da. Di naman nga natas tungo pidi lang na da. Ay malilaw. Utang may balo. Comment na kami nga na deso nga sulod balay. At kilibot gani kay nga ako no ari bla sa sulod hindi gyud siya makita kung in kaso man gyud magtabok-tabok. Matapos ang insumsuman sa social media, aga pa nagpadulong ang matiglawas ng LGU agud magpatigayon sa inspeksyon kag clearing. Nauna ang traffic light sa widening. Nauna ang installation sang post before sang widening. Pag ako, sang Puno Barangay, nakig-angod sa iyang LGU sang Marso, agud ibutang ang intelligent traffic signal system sa establishmento. So ang swapen, ang demolisyon talaga, wala pa naton na preparasyon. So mga gamay kita na mga lapsets, okay lang na yan gani ang komento. Importante na solusyonan. Informal settlers talaga po yung tira, kaksol na naanay, kaya maskin doon sa pag-install, dapat may walkway ang pumuluyo. Ang mga negosyante sa palibot, handa kuno mag-kooperar sa clearing. May problema kay kung baklason nila, mabayad man na sila. Wala pa sa pahayag ng City Engineer's Office angol sa proyekto. 8 ka smart traffic lights ang ginpahamtang sa LGU sa Dalan San Juan, Burgos, Alihis, Araneta, Carlos Hilado Avenue, Santo Niño Stop, kag corner sa Police Station 6. May 8 ka smart traffic lights kay pahamtang sa ibang mga dalan sa syudad. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso-tuman kainit sang tiyempo, mahimo makaapekto sa ginapreparar ng mga pagkaon sunod sa isa ka sanitation inspector. Paano bala makalikaw nga mapanos ang pagkaon subong nga tuman ka pa ang sang panahon? Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Padayon nga maeksperiensyahan ang mainit nga panahon sa Western Visayas. Magluwas sa tao, mahimo man nga maapektuhan ang mga pagkaon nga ginapreparar. Sunod sa sanitation inspector, mahimo nga makontamina ang pagkaon sang virus, microorganisms o kun bakterya sa tion nga ma-expose sa init sang adlaw. Kag kun makaon sang tao ini, ang sarang nga tunaan sang food poisoning o kun paglain sang tiyan. Nag-follow kita sang 4-hour rule, which is nga kun ara lang sa room temperature na 37 degrees centigrade, 2 to 4 hours lang na siya ang aton nga pwede nga ma-expose dira sa amo nga temperature. Pero kung mag more than 37 degrees centigrade, malesen ang time sa pag-expose ng food. So instead of 4 hours, it will be 2 to 3 hours na lang. Ang advisable nga dapat nga i-expose mo ang food sa room temperature unless nga kung ibutang mo siya sa refrigerator. Ang iba nga karenderya may diskarte man agud mapreserba ang linuto. Diri sa Pavia, ginasiguro sa mga manugluto nga preska ang tanan nga panakot. Kada po tayo niya may patuluan ko niya lang gaw. Dason ang kwan sang adlaw sang imo pagkaon di way nag-reflect sa pagkaon. Hindi pagpainitan. Kapili kung kay siyempre ay laya baligya pero may refresh sa laya pero may bago bala. Kaya makita man nga do namin man iya itsura. Panugyan sang sanitation inspector sa food establishments. Kinahanglan sundon ang food safety measures lakip na ang pagluto sa insakto nga temperatura kag ang mga leftover kaisa lang irihit kag konsumuhon gilayon. Kasubong sa mga pagkaon nga may panakot nga gatas nga madasig nga mapanos kun wala nasulod sa refrigerator. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental, 20 anyos ni lalaki nabunan patay sa Barangay 2 Hermanas, siyudad sang Talisay, bangod sa ginaligar, sinuya ay isang mga grupo sang pamatanon. Yaring balita nga aton gintutukan. Bangod sa ginapahayag tima-tima sa mga pamatanon sa mga asyenda sa Barangay 2 Hermanas, Talisay City. Nabunan patay si Relan Beran, 20 anyos, nakaangkon ini sang patal nga pila sa dughan. Gabi sang April 6, nagluntad sa asyenda Lanutan Ledesma ang komprontasyon sa tungas na napatay kag sang grupo sa mga suspect nga sanday Rostom Lobeniero kag Brian Casiple nga nagresulta sa pagpangbuno. Gindala pa sa ospital ang biktima apang wala ini natabangan pa. Ang abyan sini nga si Jigger Condes nga nagtuyo magtambag sa kinagamo ang nabunan man sa kamot kag siko. May mga grupo-grupo ni sila. Gitambagan ni sila sa mga victim kag nagluntad sa isa ka fist fight.
gin-surrender na din nila. Ang ginikanan mismo ang nagdala na di sa ila ang nagpa-surrender. Apang, hugot niya ginapanginwala sa mga suspect ang akusasyon batok sa ila. Kaming gikastigo nila, nakadagan na kami, sir. Gigulpe lang may sumbag. May mapilas man ang duha tugas ang pagpinukotay sa mga biktima. Nanugunan ko ya kay nga hubin pagid saya. Ginkuha nila yung kabuhi sa ngakon bata ya. Gusto ko ya mahatagan siya sa hustisya gid ya. Natabo siya, hindi mga baton namon. Ginpasakanas ang kasong homicide kag frustrated murder ang mga suspect. Samtang tutukan sa kapulisan ang mga pamatanon nga masami nagatuga sa ginamo sa barangay. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Duha kasakay sa motorsiklo pilason matapos natumba sang makasagaid sa gutter sa Iloilo Sunset Boulevard. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makita sa sininga video ang lalaki nga nagahapa sa kilid sandalan. Pila ka metro sa distansya, may nagahurayad man nga isa ka babayi. Ang duha ang sakay sa isa ka motorsiklo nga nagtumpilak matapos makasagaid sa gutter sa Sunset Boulevard sa barangay Navaes, Mandurriao, Iloilo City, pasado alas 7 kay nasang aga. Paglabot sa Sunset Boulevard na piyungan ng driver sa motorsiklo. Ang lalaking nga driver ang nag-edad sa 23 anyos kag isa ka grade 12 student. Critical ang kondisyon sini sa ospital. Ang babae naman nga angkas ang nag-edad sa 43 anyos. Ginaobserbahan man ang kondisyon sini. Apisar nga hindi pa klaro kung diin gidalhin ang duha. Ginapatihan nga pauli na mga ini sa kagbangoton. Nagapanimaho kuno ang mga ini sa makahulubong nga ilimnon. Apang hindi pa madeterminar kung kahulugbon ang gintunaan sa ilang pagka-aksidente. Ang lalaki nakalampos kidi ang uloy sa haligi sang suga. Tapos ang babae nag-upod sa motor nag-apok. Suno pa kay JR, napilitan ini mag-livestream sa social media para magpangayo sang bulig agud gileyon nga makaresponder ang otoridad. Tungod wala sila sang contact numbers sang responders, kag wala man sang nabutang nga emergency contact number sa lugar. Halin sang ginbuksan ang Sunset Boulevard, madamo na sang aksidente nga nagluntad sa lugar, kag 3 na ang napatay. Sa karon, ginalantaw man sa Public Order and Safety Management Office ang pagpahamtang sang emergency contact number sa boulevard. Butangan ta para nga ang mga naga-jogging dira in case may mga emergency, no, may makita sila o may matawgan silang. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ginatugyan na sa Department of Public Works and Highways sa mga Traffic Management Office sa Iloilo City kag Pavia ang pagkontrol sa mga salakyan nga nagalabay sa Ungka flyover. Apang nagpahanumdom si DPWH 6 Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel nga may ginapatuman nga pagsunundan sa mga salakyan nga pwede makalabay sa flyover. Sang Lunes lang, isa ka bus ang nakasangi sa vertical clearance ng flyover sa Pavia. Sang ini ang nakayuna kahapon sa ngaga, ginasangit naman ini sang wing van. Multa nga 100,000 pesos ang ginpatuman sa mga tag-iya sang salakyan nga nagsangit sang vertical clearance. Ihulat po natin kung anong reaction sa atong Traffic Bureau because as far as DPWH is concerned, ginalimit natin subong ang salakyan ng mga dlagko because of safety sa aton ng mga commuters. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mapuso posible nga mag-ulan sa pila ka lugar sa pungsod pero mas madamo gihapon ang maka-eksperyensya sang tuman nga init kag kapaa. Intertropical Convergence Zone ug ITZZ ang makaapekto sa pila ka bahin sang Visayas pati man sa Mindanao. Samtang easterlies naman sa nabilin nga bahin sang pungsod. Subong Huwebes, yara sa 40 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na record sa Pag-asa sa Iloilo City. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng ulan sa Antique, Capiz, Aklan, pati sa pinakabahin sa Negros Island Region, lakip ang mga lugar malapit sa Mount Canlaon. Nagakit-kitrehas ang 24 anyos na kabahin sang LGBTQIA+ community nga si alias Alfred. Matapos na aresto sa drug buy-bust operation sa Barangay Rizal, Lapu Sur sa distrito sang Lapos kahapon sang kaagahon. Nakuha sa suspect ang 34,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Suno sa kapulisan, parokyano sini ang mga customers ang ginabugaw sini nga mga commercial sex workers.
Dakop man siya mismo puluyan ang 35 anyos nga lalaki nga si alias Makmak sa ginkas nga drug buy bust operation sa barangay Batuan, Putotan sang Martes ang hapon. Nakumpiskar sa subject nga ginakabig high value individual ang 100 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sang 680,000 pesos. Dead on arrival sa ospital ang isa ka mangunguma matapos ginbuno sa barangay Tula-Tulaan, Dingle, Martes ang gabi. Ang biktima ang ginkilala kay alias RR, 46 anyos. Ang suspect ang ginkilala naman kay alias Chard, 45 anyos kag isa ka kusinero. Ang duhang lunsay residente sa mga barangay. Suno sa Dingle MPS, pauli ang suspect ang kasamotorsiklo sang Yatiyo sa nakabay sini ang biktima sa dalan. Dire ka ginbuno ni Chard sang pinuti si RR nga naigaw sa tiyan. Wala man kuno sang daan nga hiligutanon ang magtimbang nga bahin, gani ginapadalman pa ang motibo sa pagpangbuno. Nadakpan man ang suspect sa hot pursuit operation sang kapulisan. Mga kapuso, isa ka pinasahi nga idik ang nabunag sang damlaglang sa barangay Buga, Igbaras sa Iloilo. Ang nasambit nga baboy ang may lain nga korte sang itsura kag may dako nga mata nga nagatapik nga daw kasubong sang Cyclops. Ginkakibos ang tagiya ang natabo bangod sa kondisyon sang idik gilayon ini nga napatay pagkatapos nga ginbunag. Suno sa isa ka eksperto sa mga kasapatan, posible nga may natabo sa idik sa nagaporma ini sa taguangkan sang nayon, rason nga naapektuhan ang pagporma sa mga parte sang lawas sini. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.